Yan, linggo ng umaga. Tingnan nyo. Chinek ko rin yung weather advisory dito sa phone. Yan, in-screenshot ko. Nakalagay, dense fog advisory. So, ayan ang fog Sa Pilipinas, kailangan mong umakyat pa ng Tagaytay para experience ng ganito, no? Usually sa mga matataas na lugar. Dito ito sa Taylorville, parang bumaba yung kaulapan no? Parang na rin low visibility yan sa sa kalye, kaya delikado rin pag nagmaneho ka. Hindi mo gusto yung shoes mo? Hindi komportable? Oo. Ah. Sa sapatos ako. Mainit dyan. Dyan ang araw Sige lang. Oh, say hi to the vlog. Sakit. Hello. Aray. Sakit ng sapatos ko. Meron din pala siyang sugat sa talampakan. It's a bruised toe. Parang Big toe bruise. Ang Sugat sakit. and bruised. Kaya parehong pa ako. Ang sakit kaya kailangan ko magpalit ng sapatos. Kasi matigas yung isa. Pixar. Oh, mainit dyan. Nakatirik ang araw. Ang gagawin niya na. Spark and DoorDash. Spark and DoorDash. Uh-uh. Sabi si Pixar, sabi ko sa kanya, magplano siya ng vacation. Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. Find someone new, and I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Wanna throw away your enmity. Wanna wear it to sleep tonight. Wanna wipe off slate clean. Wanna pick this thing up right where we left off. Wanna block your number, take one last time, make it another. Wish I was one or the other. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. Find someone new, and I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Sunday trabaho, kasama natin si Pixar. Today is June 28, 2026. 2 days na lang, July na. Halfway na tayo ng 2026, no? Ang bilis ng panahon. Ang bilis ng mga nangyayari. Ayan, ang bilis ng araw. So, on the 4th of July, malapit na rin yun. Next week, or within this week, no? Within this week ba? Oo. 4th of July, excited na rin kami. Ang aming second holiday dito sa Amerika. Ang una naming naranasan is Memorial Day, and now yung 4th of July, dahil kilalang kilala naman ng Amerika, yung Independence Day nila is 4th of July.
Pero ang pinakaantay naman lang lahat dyan is yung fireworks, yun. So excited din kami makita yung fireworks dito, kung anong klase, anong comparison niya sa Pilipinas, dahil tayo every katapusan ng taon yan, nag-aabang tayo ng fireworks din, no? New Year's Day. Tayo, lalabas lang tayo ng bahay o kaya akyat lang tayo sa bubong. Tumingin ka lang sa kaulapan kanya-kanyang fireworks ang makikita mo, kaliwat kanan yan. New Year po! So dito, alamin natin kung anong meron dito sa Taylorville specifically. So hindi ko alam kung per location, per state may kanya-kanyang gimmick or iisa lang, nasa isang lugar lang. So malalaman natin yan. And also, yun nga, mag-halfway na tayo ng taon, no? 2026. Ibig sabihin yan, maglilimang buwan na rin ako dito sa Amerika. Though na putol yung 5 buwan natin ng 3 linggo dahil umuwi nga tayo ng Pilipinas para sunduin si Pixar. Pero i-count na lang din natin as 5 buwan, no? Si Pixar naman, 2 plus months na rin na nandito. Kaya napakabilis talaga ng mga pangyayari at panahon, no? Somewhat accomplished naman yung mga dapat naming gawin. Yan, nagawa namin yung mga dapat gawin. Medyo recap lang tayo, no? So dumating ako ng February 3. Ito Marlon, no? Baby pa, oh. Pakainin mo, guys, pakainin mo. Ang una nating in-applyan is of course yung green card natin. Binayaran na natin sa Pilipinas pa lang, pero doon pa lang sa immigration yan, sinimulan na yung pag-process ng green card natin. And then yung social security card natin, makapal-kapal na jacket. So eto, appointment needed. So may appointment na tayo ngayon. So ito siya, Social Security Administration. And then yung nakuha na natin yung Social Security number, sunod-sunod na. Kasi yung Social Security number, yun talagang nag-a-unlock sa lahat Yun, doon na ako nakapagsimulang mag-apply ng lisensya. So okay, pasado ako written and actual. Diba? Ito yung mga pinagyayabang natin achievement. Nakapag-apply ng bank account, nagsimulang mag-apply sa mga trabaho, which is ito, ginagawa na natin, nagtatrabaho na tayo ngayon. Same din kay Pixar. Yung dumating siya 2 months ago, in-applyan na natin siya ng Social Security number. Okay, dito na kami. Applyan muna natin si Pixar. 10 minutes early kami sa aming appointment. And then yung nakuha niya na, meron na siyang state ID yan. Ayan Drivers and Motor Vehicles Facility. Secretary of State Alexi Giannolias. Ayan. So, Pixar. Oh, thank you. Pang 13 kami. So, ang dami nang nangyari, ang dami na naming nagawa as new immigrant, pero alam namin marami pa kaming kakaining bigas, no, dito sa Amerika. When it comes to experience, when it comes to yung mga kailangan pa namin ma-accomplish, yun. So, talagang sobrang newbie kami rito. Pero yun, nagpapasalamat kami kay Lord dahil kahit papano hindi kami nakaranas ng sobrang hirap, no? Syempre may mga kababayan tayo na nagsisimula as new immigrants or kahit working visa dito sa Amerika or kahit sa ibang bansa, di ba? Nakakaranas sila talaga ng real struggle, no? Kami kahit papano, nagpapasalamat ako na hindi namin naranasan yun. May struggle pero masasabi ko nakayanan naman namin ng maayos, no? So yun, thankful kami kay Lord at lagi lang tayo think positive talaga, no? Para hindi tayo ma-stress kung ano man ang naiisip natin negativity.
So, ayun, sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas pa or nasa ibang bansa na nag-aantay ng kanilang priority date, yung ano lang, tiyaga lang, pasensya lang, no? Darating din tayo dyan. Ganun din naman kami sa Pilipinas 2.5 years namin inantay na mag-current yung priority date namin sa visa bulletin. Yan. Sa mga ibang viewers nga pala natin na hindi nakaka-relate dun sa mga terms na sinasabi ko, ano po to yung application nyo bilang immigrant sa Amerika. May tinatawag po silang priority date. I-apply mo po yun na kahit nasa Pilipinas ka pa lang or kahit nasa ibang lugar ka kung gusto mo maging immigrant dito sa Amerika. So yung pathway po na kinuha namin is EB3 pathway. Yun po yung EB3 visa. Landed ka na as permanent resident dito. So nag-umpisa po kami sa Pilipinas, yun, nagpasa po kami ng mga application through agency, no. So nagkaroon kami ng priority date at since noon yung priority date na yun po yung kumbaga yun yung ano mo yung reference mo kung oras na ba para makapunta ka na ng Amerika o hindi. Pero kahit mag-current na yung priority date mo, kasi aantayin mo yun sa visa bulletin Yung visa bulletin, lagi mo yan titignan sa website buwan-buwan. Usually, every 10th to 15th of the month, lumalabas ang update ng visa bulletin ng US, no? So, yun, lagi kami nakasubaybay buwan-buwan kung lalabas na ba yung priority date namin sa visa bulletin. So every month natetense kami, anxious kami, yan, kung kami na ba o hindi. Pero yun nga, katulad din ng mga sinabi ko sa mga ibang vlogs, habang nasa Pilipinas ka at inaantay mong yung priority date mo ay matawag ng US Embassy, ano ka pa rin, gawin mo pa rin kung ano yung mga ginagawa mo sa Pilipinas para maging busy ka at hindi ka masyadong ma-focus dyan sa visa bulletin at maantala kung ano man ang ginagawa mo sa Pilipinas. Yan. So, live by the day, and then pag dumating yung time na matawag yung priority date mo sa visa bulletin, yan, dyan na talaga simula ang proseso. Dahil yan, sisimulan na yung scheduling ng interview mo sa embassy, ayusin mo na yung papeles mo dahil mag-ready ka na pagdating mo sa embassy. Nakakakaba rin yan pagpunta mo ng embassy kasi wala rin pong kasiguruhan na maa-approve ka. Hindi porket natawag na yung priority date mo which is naging current na, hindi po siya formality. Kailangan mo rin po siyang paghandaan kasi hindi mo rin po alam yung mga pwedeng itanong sa'yo at yung mga maisasagot mo kung okay ba sila sa mga sagot mo, no? Kontento ba sila sa isasagot mo. So yun po yung magiging basehan nila kung i-approve ka nila or hindi. So luckily for us, yun nga, nandito na tayo sa US, which means na-approve po tayo. Sobrang sarap po ng pakiramdam nun. And then pag na-approve ka na ng US Embassy, yan na. Diyan na magsisimula talaga yung journey mo papunta ng US kasi kukuha ka na ng plane ticket, simula na nung pag-i-empake mo, yan, yung pag nakuha mo na yung plane ticket mo, mare-recommend ako, masasuggestion ko kung ano man ang mga properties mo sa Pilipinas or assets mo na gusto mo nang ibenta, pwede mo nang gawin. Pero hanggat wala kang plane ticket, hanggat hindi ka pa approve sa US Embassy, wag muna kasi yun nga, walang kasiguruhan ng approval kung 100% siya, di ba? So ayun, ang dami na talaga nangyari. Hindi rin ako makapaniwala minsan na nandito pa rin tayo sa Amerika. Parang kailan lang, nasa Las Piñas lang ako at doon ako nagdi-deliver ng mga pagkain namin sa Ready Hit Go at Tinsel Pan. Yan, deliver na natin isa-isa. Yan si Richie, pabalik-balik kami. Yan,
Yan, kasama ko rin si Pixar pag nagdi-deliver yan. Sina Richie, sina Ate Teta, namimiss ko na nga sila sa Pilipinas eh. Pero ang update naman sa kanila, doing well sila sa kanilang mga ginagawa. Si Richie ang ating caretaker sa bahay doon. Yan, nakakamusta natin sila paminsan-minsan. So ayun, namimiss din natin yung Pilipinas, yung mga ginagawa natin doon. Pero dahil nagiging busy na rin tayo dito sa US, ay kahit papano napapawi yung pagka-homesick natin, no? So ayun, ang daldal ko na masyado, no? Kasi pabalik tayo ng Walmart, mag-aantay tayo ng bagong offer. Okay, another offer. Kuha ulit tayo. Siya nga pala, pakita ko yung show your ito nga pala yung sugat ni Pixar. Yan, naka Band-Aid. Okay na siya. Yan. Halos tuyo na yan, right? Ayan. Halos tuyo na yung sugat niya. Kaya niya lang bina-Band-Aid. Of course, nasa labas tayo para hindi ma-infection. At least naka-cover. So, yung sugat na yan yung naging trip namin sa Galena, Illinois. Yung sumemplang sila ni Teens dun sa slide sa resort. Oh, sira yung door. Okay. So, hinarang nila, hindi ata gumagana yung... Okay, dito na tayo sa checkout. Tingnan mo yung client natin. Makikay siya. Ito lang ang mga pinabili niya. Iba't ibang klaseng Mahirap din hanapin kasi yung mga kulay kailangan specific ka. Even yung mga charms, so ang ating kikay na kliyente. Close. Ito lang ang yung customer natin. Ayan, kita niyo yung araw. Ang tindi ng ang tindi ng tirik ngayon. Samantalang kaninang umaga halos wala kang makita sa kalye dun sa fog. Ayun, tsaka mainit ngayon. Parang parang nasa Pilipinas. Pero so far, feeling ko Pilipinas pa rin sa akin ang mas mainit. At dahil siguro hindi ko pa nararanasan ang tunay na summer dito. So antayin natin sa July ito. Sa ilang araw na lang, July na and August, kung ang summer experience dito sa Illinois. Yan. May mga nagko-comment sa atin before, di ba? Sinasabi nila sa Arizona naman, yun ang matinding init. So iba doon. Siguro yan. Parang ayoko maranasan yung pagkakasabi nyo sa comment, yung sa Arizona. Ayan. Dito na lang muna sa Illinois. Drop na tayo ng groceries. Marami-rami siyang pinamili. Ayan. Maganda naman yung offer. $52.90. Yan. So, ginrab na natin. Though, inabot tayo ng 1 oras sa pag-grocery nito dahil hinahanap pa natin. Tapos, nandito tayo ngayon sa Kincaid, Illinois. 6 miles away sa Taylorville. Ang napansin ko dito sa mga nearby town ni Taylorville like Kincaid, Morrisonville, yun yung hinatira natin last time. Umaasa rin sila sa Walmart sa Taylorville, no? Yung mga big groceries nila. Kasi nga, yung Walmart sa Taylorville, yun na yung pinaka-Costco namin eh. Yun na yung parang namin eh. Kumbaga sa inyo, may mga Costco, malalaki yun, di ba? Sa amin, ang pinaka-Costco na namin is yung Walmart sa amin sa Taylorville. So, kahit papano, buenas na rin kami dahil, yun nga, malapit sa amin yung Walmart. So sila kaya sila nag-i-spark din. Pero pabor na rin sa atin yun, di ba? At least yung trabaho natin, maraming naibibigay sa ating offers, di ba? So, atid muna natin to. Kung yung last vlog natin nag-spark tayo is pinagdadasal natin na huwag bumuhos yung ulan. Ito, binigyan naman tayo ng napakatirik na araw. Pero again, hindi tayo dapat magreklamo. Sinishare ko lang. Yan. Matindi yung init ngayon. Parang ito na yung pinakamainit na naramdaman ko dito sa Taylorville, dito sa Illinois. So, abangan natin ang summer kung mas lalala pa. Tapos ikumpara natin yung nakasanayan natin sa Pilipinas na summer. Pero ang napansin ko naman dito, hindi siya humid, hindi malagkit. So
Sa Pilipinas kasi malagkit eh. Alam mo yung pawis mo nandyan lang, dahan-dahan tumatagaktak. Dito medyo dry. Mapapansin mo yung pawis mo sa balat, yung parang pag ganun mo basa na pala yung ano mo, yung balat mo, pero hindi mo nakikitang tumutulo. So, ayun. Tapusin na natin to. Marami-rami to. Kailangan na ng 2 kamay ko. Okay. Ito na lahat. Ang instruction dito sa harapan. So, okay na. Ito hindi sa amin to. Ibang delivery yata to. Natural play sand. Pang bata to ah. Panglaro na sand. Okay, di ba? Pwede na yun. $52. Nagawa namin sa loob ng 1 oras. Tapos, 10 minutes na biyahe. Sabihin na natin 10 minutes pabalik. So, kumita tayo ng $52 in 1 hour and 20 minutes. So, not bad. Pansin nyo rin no, dito sa US, di ko alam kung majority ng US no, though may mga may nakikita tayo sa YouTube, yung mga nakawan ng packages, yan. Pero dito sa lugar dito, sobrang tiwala nila sa mga groceries nila no, iniiwan lang talaga sa harap ng bahay. Yun, sa Pilipinas di mo pwedeng gawin yun eh, dahil pag iniwan mo yan, napakalaki ng chansang isang iglap mo lang, simot yan, limas yung mga iniwan mong grocery dun sa harap ng bahay yan. Diba kaya nga yung mga Grab riders natin, mini-make sure nila, diba? Pag doorbell nila, pag walang tao, hindi nila iwanan yung package. Sisiguraduhin mo nila, tatawagan nila yung customer. Pag walang sumagot or walang tatanggap ng package, hindi nila iiwan most of the time. Either babalikan na lang nila. Yun. Tapos bahala na si client na na bigyan ng extra si Grab. Sa Pilipinas yan ang ginagawa namin pag nakalimutan namin may order pala kami either sa mga Shopee or mini-make sure makontakin muna kami ng mga riders. Tapos pag wala kami, sasabihin namin bumalik na lang. Tapos syempre extra effort yon, abutan mo na lang ng extra tip, di ba? So ayun, iba talaga, iba yung dynamics dito, iba yung dynamics sa Pilipinas. Dito more on sobrang tiwala nila na walang kukuha ng mga gamit nila. Yan. So yun lang, observation lang. Okay, yan. Tuloy-tuloy ang ating Spark and DoorDash without Pixar na. Kasi magkasama na sila ni Tin sa bahay at pahinga na sila. Pero tayo, tuloy-tuloy pa rin ang ating kerengkeng, no? Kasi kailangan talaga natin makabawi sa mga naging gastos natin sa ating mga nakaraang road trip. At kasi may mga pinaplano pa kami ahead. Hindi po natatapos yun doon. Kaya ayun, gusto po namin lagi kayong kasama, napapasyal namin kayo. At kami ring family, nag-e-enjoy po kami sa mga ginagawa po namin. Kaya yun, lubos po ang pasasalamat ko sa panay na pagsama nyo sa amin sa mga pasyal namin kung saan-saan. So, also gusto ko rin pong magpasalamat dahil ang aming live streaming kasama po yung mga kapwa natin vloggers na si Sir Bud of Calentong Tocali at si Lods Arnold ng Family Bookers TV. Yun, natuloy yung aming episode 3 ng aming buhay stateside. Ang naging topic po namin is yung American Dream. Yan. Totoo pa ba yan or hindi na, di ba? So, gusto ko pong magpasalamat sa mga viewers po ng channel natin, mga subscribers po na nanood at nakilahok. Ilang iba't ibang klaseng savings account at last priority ang want. Yan. Totoo naman po, may needs and wants talaga tayo. Ang wants talagang dyan lang muna yan sa tabi.
mga nakipag-interact po doon sa live chat, maraming salamat po. 2 hours mahigit yun. Sa totoo lang, hindi nga namin namalayan na 2 hours mahigit na parang kulang pa nga pero syempre kailangan din natin putulin. At ayun, magmi-meeting kami sa susunod, kung kailan yung susunod na episode at yung susunod episode ng ating live streaming. Yan. Kasi pinag-aaralan pa po namin yung yung oras talaga at araw kung kailan talaga yung pwedeng fix na araw kami mag-live stream para lagi nyo na pong abangan. Yan. Nasa experiment stage pa po kasi kami dahil pinag-aaralan namin. Gusto namin po kasi ma-cover namin lahat ng audience dito sa US at Pilipinas kung ano yung very ideal time. Tapos mag-fit din of course sa schedule namin kasi alam naman po natin si Sir Bad nagtatrabaho rin po at si Lods Arnold, kailangan talaga mag-fit yung schedule namin. And tayo, ito, nagdo-DoorDash din tayo sa gabi, minsan sa araw, kaya importante talaga makapag-meeting kami at ma-inform namin kayo mga taga-subaybay natin, no? Kaya ayun, walang sawang pasasalamat sa mga viewers, subscribers, even yung mga subscribers po ni na Sir Bad at ng Family Bookers TV. Salamat po sa inyo. At okay, tuloy-tuloy pa rin yung spark natin. Pahabol na pasasalamat kay Sir Jedge and kay Ma'am Andrea ng Andrea Jedge TV. Vloggers din po sila dito sa Illinois. Sila po ang mga original vloggers dito sa Illinois. Pilipinas pa lang po, pinanunood ko na sila. Ang dami ko pong nakukuhang ideas sa kanila bago pa kami sumampa rito sa US. Napakalaking tulong po nila. At yun nga, nakibahagi sila sa live streaming namin kahapon. Sir Jet and Boss Arnold. Di ko alam ba't parang kinakabahan ako Tagal ko na nagbablog pero parang nanginginig yung boses ko dito. Si Sir Jedge nag-share po ng kanyang experiences nila ni Mama Andrea yung nagsisimula sila rito sa US. Kaya maraming salamat po Sir Jedge, Ma'am Andrea. And yun, hopeful kami na maka-interact pa rin namin kayo sa mga susunod po na live streaming natin, no? Yun. Salamat po. Okay. Nakauwi na tayo from Spark and DoorDash. Kahit papano maganda ang kitaan natin itong araw na to. Actually next day na tayo dahil 12:10 na ng madaling araw. So nakaligo na tayo. Ready to sleep na tayo mamaya pero chichibog muna ako. Yan, nag-iinit ako ng ulam sa microwave. Ito yung mga stock naming ulam dito sa freezer. So ayun, lalaman muna tayo. Pero tamang kain lang, hindi yung sobrang bigat. Nagugutom lang talaga ako. So, bago ko tapusin yung vlog, gusto ko lang magpahabol ng 2 shoutout. Simulan natin kay Miss Elaine Arpa. So, Ellen Elaine Arpa. May message siya na sana si Tinselland and Pixar ay okay na sila, no? So, Ma'am Elaine, nandun na sila. Almost recovered na sila. Kumbaga, pinapatuyo na lang talaga nila ng 100% yung mga sugat nila. So, tinatapalan lang nila whenever lalabas sila para hindi ma-infection, no? Pero overall, okay na sila. Si Tinsel may onting pain na lang dun sa toe niya kasi na-sprain po yun. Pero, ayun, getting better na po sila. And maraming salamat po sa pag-aalala nyo, no? And next, si GC Travel and Vlogs. Shoutout daw kay Junari ng Cincinnati, Ohio. Yan. Kamusta po, Junari and GC Travel and Vlogs. So, okay. Okay na yung pagkain natin. Ready na. Chichibog na tayo. So, tapusin muna natin yung vlog for today. Maraming salamat po sa palaging pagsubaybay. Yan. Winawarningan na tayo ng microwave. Kunin ko na daw yung So, ayun. See you sa susunod na vlog. Okay.
Throw it all, ha?